Everybody, so ngayong araw, kukuha tayo ng ating renewed passport. Ngayon na siya i-release. So, samahan niyo ako sa ating process pa na i-undergo natin para makuha natin yung passport natin. So, tara. So, actually, this pandemic, talaga na-expired na yung ating passport. So, hindi muna natin siya ni-renew. Kasi naman, hindi pa naman natin siya kailangan. So, after 2 years, ngayon lang tayo ulit nag-renew. So, upon renewing, kailangan pumunta tayo dun sa kanilang website at kailangan magpa-appointment tayo. At the same time, pumili tayo ng place kung saan tayo magpaparenew ng ating passport. So, since before ako ay nagpa-appointment na dito lang sa DASMA dahil nagkaroon sila ng branch dito sa DASMA. So, after nun, hindi ako nakapunta dun sa appointment na yun due to nagturo tayo kasi sa isang seminary. So, yung pala yung schedule nun. Kaya hindi tayo natuloy. So, na-decline yung ating appointment doon, kailangan natin ulit mag-re-appointment. So, kapag nagre-re-appointment pala tayo, yung una nating binayad, upon appointing, hindi na siya ma-reimburse ulit. Hindi na siya mababalik sa atin. So, kailangan ulit natin magpa-appointment at the same time, magbayad ulit ng panibago para sa ating re-appointment. Pero, once na, kung halimbawa hindi tayo nakapunta sa appointing time natin, appointing day natin, so 3 days from that day, tayo ay nagpa-re-appoint ulit. So, pwede naman yun. Pero, dahil hindi ko nagawa yun na 3 days na working, so, kaya medyo nasayang yung una nating appointment. Pero today, I'm very excited kasi makukuha na natin yung ating renewed passport. Actually, meron na talaga silang branch dito sa DASMA. Yun nga lang, nag-failed tayo dun sa appointment natin dito sa DASMA. Kaya, yung pumipili na ako ng appointment natin, yung pinakamalapit lang na appointing day ay nasa Manila. So, dun tayo nagpa-schedule ng ating renewal para sa ating passport. So, tayo Manila. Hindi masyado maraming sumasakay ngayon na mga travel. Siguro dahil malapit na kasi yung vacation. Wala na yung mga signal. At the same time, medyo late na siya tayo nakaalis. Relaxing. Wala akong katabi. Naalala ko lang dati, kapag nag-travel ka, kailangan may dala akong plastic para sumuka. Para sa pagsuka ko. Lagi ako nakikasama sa travel. Especially si mama. Hindi ko kasama si mama. Parang feeling ko unsafe ako. Pero ngayon, I can travel by myself. So, starting from elementary hanggang high school. Siguro hindi maiwasan na dapat may gamot ako abonan bago ako makapag-travel. Kasi talaga, hilig akong sumuka. Suka girl. Pero ngayon, kaya ko na mag-plan. Brave. Pagkukuhanan natin ng ating passport sa Double Dragon. Yun. So, nandito na tayo sa Double Dragon para kunin yung passport natin. So, first time ko dito sa mall na to. Let's see. So, pagkukuha talaga tayo ng passport natin. So, kailangan may appointment tayo. At the same time, prepare natin yung mga requirements na kailangan natin para sa appointment natin. So, kahapon talaga to. Kahapon talaga dapat i-claim ko to. Pero, hindi ko siya na-claim. Kasi may bisita kami kahapon. So, hinatid ko pa yung mga at pinaganda pa natin yung bisita. So, kung December halos talaga nag-travel tayo. Travel na nagko-complete tayo ng mga IDs natin, yung iba natin mga valid IDs. Tapos dito sa likod, meron dito rin parang application na tayo ng national ID. So, tignan din natin kung makakapag-apply tayo. Tcharam! Meron tayong passport. Yan. So, I'm ready to go. Ready to go. Padya! So, sabay ng pagkuha natin ng passport natin, i-fill up din tayo ng ating national ID. Yung sa DFA kanina may DEF. So, kala nila hindi ko alam kung paano mag-sign language. So, sign language ko siya. Niloloko nila ako. Sabi nila, tinawag nila yung pangalan ko. Hindi ko
naririnig. Pero deaf pala yun, yung kumuha ng passport ko. So, kinausap natin siya na sign language. So, may instant tayong national ID na nakapag-register tayo sa likod. So, maganda rin yung naging lakad natin na dalawang valid ID na karoon tayo. Passport natin, yung ating national ID na i-deliver na lang sa bahay. Okay, so, tignan pa natin iba pang mga store dito sa Dragon, Double Dragon. Kaya ako ng Jayco Donut kasi may Jayco Donut dito. Yan. So, bibili lang tayo ng Jayco Donut, tapos uwi na tayo agad sa bahay. Kasi prayer meeting pa natin mo. So, kapag magre-renew kayo ng passport, lalo na kung may previous na kayo, kung renewal lang kayo, so, madali lang yung magiging requirements ninyo. Siyempre, kailangan nyo pa rin yung old passport niyo, tapos of course, yung application ng appointment nyo, kailangan nyo pa rin. Sa Jayco tayo. So, ordering ko na lang yung J-Pumps, baby donuts. Baby donuts lang din. Siyempre, kailangan din yung kapatid ko ng donuts. Ano additional? So, nabili na natin yung Jayco donuts. J-Pumps. Bibigyan natin si Mami sa mga. Ito yung Jayco Cafe at the same time. So, bihira naman tayo bumili ng Jayco Donuts kasi mamahaling talaga tong Jayco Donuts. Hanggang Dunkin Donut lang tayo. Tapos, sa bahay na lang tayo kakain para mas tipid na. So, usually, kapag talaga nasa Manila ka, talagang gagastos ka talaga. So, kapag dito ka nagtatrabaho, talagang gastos kung gastos. Hindi na tayo. Pero ang tanong sa tayo sasakay. O, diba? Pag taga-probinsya ka talaga, lalamunin ka ng Manila. So, pag di ka sanay dito sa Manila, lalamunin ka ng sistema nila dito. Papanggap ka na mayaman. Pero nasa MOA pa lang naman ako. MOA pa lang to. Ayan. So, tumawid na agad ako. Hindi pa talaga sa kasali. VIP Gold. And so, ito yung mahirap pag mag-isa lang. Siyempre, hanapin mo kung saan talaga yung sakayan. Pero may mga bus naman na nadaan. Wala na sa takot. Kasi may bus lang. Pero nakita ko kanina may dash na bus. Ayan, so pag ganito mag-isa lang tayo, dapat nag-iingat tayo. Dapat din tayo sa lugar na kasama yung mga security guard. Guide na nasa likod natin ng security guard. Ayan. Dapat yan, para nakikita agad tayo. Mga building dito. Ayan, so building tayo. Sa Imus na tayo. Bilis na yung travel natin pag-uwi. Hindi kagaya kanina na papunta ng Manila. Halos sinabot tayo ng mga 2 hours. So, pagod na pagod. So, nasa Dasma na tayo. At pababa na tayo. So, mag-grocery muna ako bago tayo umuwi.
Yan, so finally, nakauwi na tayo sa bahay natin. 4 to 5 hours na travel bilang commuters, talagang nakakapagod siya. No? Pero at least nakakuha na tayo ng ating passport, at the same time, naka-register na din tayo sa ating national ID. Hihintayin na lang natin yung sa national ID natin na i-deliver dito sa bahay natin. So, salamat sa pagsama nyo sa amin at sa lahat ng mga magre-renew ng kanilang mga passport. Make it sure na meron kayong appointment. Of course, yung mga requirements na kailangan, kung simple renewal lang to, of course, kailangan nyo yung previous passport. At the same time, of course, yung inyong application form. Kailangan yan, no? Pero kung magpapalit kayo ng status or di kaya naman may mga need to change sa inyong bagong passport, of course, kailangan nyo ng PSA o di kaya naman ng Senomar kung magpapapalit kayo ng mga status ninyo or di kaya ng inyong name na nakalagay sa inyong mga passport. So, ilalagay ko yung link down below kung saan kayo pwedeng bumisit at yung mga steps para maging tulong sa atin sa ating pag-renew ng ating passport. So, salamat sa pagsama niyo sa amin. Huwag natin kalimutan at lagi kong paalala, be with Jesus. So, sakto naman na pagdating natin din ni Pastor. Kumdo nga! Kumdo nga! Oh, itong asong to na naghintay sa atin na matagal na oras. Diba dong? Kumdo nga! Ay kuya! Diba dudong?